Kapatid, kumusta po kayo? Salamat nakita ko kayo. Opo. Napakaparad ko, nakita ko kayo marami. Ay, kami din po. Pag-aalakan po makita po kasi salamat, Brother Daniel. Salamat. Kasi makita ko pa kayo. Ang unang nagpunta sa akin dito, si Arlene. Nagulat ako, si Arlene. Sabi ko, yung anak ko, Arlene. Yung nandyan. Siya daw yung asawa ni brother, ni Kuya Daniel. Kaya ko natutuwa. Sabi ko, wow, ang bilis naman ah. Pero yung mga boses nila, kilala ko. Sa gawa ng TV. Nasa TV, ang boses. Kasi mata ko hindi na masyado maliwanag. Ano na, dilim na. Kaya, ang tao, nakikilala ko sa yung tinig. Kung ako dati masigasig, ngayon wala na akong hinihintay eh. Ibig sabihin ko, pagdating ng pasalamat, pagkatapos pasalamat, hintay naman ng kasunod. Ano yun naman kasunod? Kasi ano pa ba ang hihintayin ko? Kundi ang manalangin sa mga panalangin ng kapatid. Kasi sabi ko kay Kuya, kung sa physical na bagay, wala na akong magagawa. Wala na. Pero siguro, ayon sa inyong itinawid sa akin, naman naintindihan ko, ang magagawa ko, ipanalangin ng mga kapatid na gumagawa katulad ninyo. May awa po ang Diyos. Papasundo ko po kayo ha, para po mapatignan yung mata ninyo, tapos yung iba pong mga test na ano lang natin, kung kailangan bang tusukan. Pero siguraduhin po natin hindi masakit. Ano? Okay po ng Diyos. Ano ba darating sa akin ngayon? Kasi doon nasasaktan ako gumagastos pa. Malaki na po naubos ko sa inyo. Huwag niyo pong intindihin po yung wala naman po tayong gagastusin. Meron naman po tayong po doon na mga pasilidad para po sa inyo. May awa po ang Diyos. Kung anong kalooban sa atin, ang atin, gagawin po natin lagi magtulong-tulong. At kasama po kayo sa aming mga panalangin. Kapatid, salamat po sa pagkakataong makausap kayo, makita namin kayo, at dalangin ko po lahat na mabuti para sa inyo. Maraming. Tuwa kami kasi may dumaraw po sa kanya. Yun din, nagpapasalamat din po kami kasi nung pumunta siya dito, yun, pinakaon nga po si Papa, dinala nga po siya doon sa na malaking po tulong po yun sa amin kasi napagamot po siya sa na lahat po nung yung general check-up na gawa po sa kanya. Kumbaga, naging panatag na din po kami yung kanyang, kung ano yung talang, niya sa sakit niya, yung kalusugan niya. Kahit paano, nabawasan po yung aming. Ako po yung nagpapasalamat kay Kuya Daniel kasi dahil sa kanya, kahit dahil sa kanya, si Papa po ay naging masaya, naging panatag. Kuya, salamat sa pagpadala mo sa akin sa pagpapagamot. Hindi pa man ako totally magaling. Nananalangin pa rin akong gumaling. Kung ako man po hindi mong gumaling, kalooban ako siguro. Diyos yun para sa akin. Kasi, kaysa naman ako maghirap na maghirap, pati yung mga mahal ko sa buhay, yung nag-aasikaso sa akin sa araw-araw, kawawa naman sila. Ako ito, nakahiga, naaawa na rin ako.
pati sa mga kapatid ko. Para naman yung mga nagagawa nilang magandang gawain. May tulong naman doon sa higit na nangangailangan kayo sa akin. Kuya, maraming salamat po. Nawa po at nabayan lagi tayo ng Panginoon sa ating sa araw at gabi na ating paglalakbay. Salamat mga kapatid. Salamat ako'y may mga kapatid, dumadalangin, walang patid sa katwiran, di nababati. Nung nagkakantahan na sila, masaya na kami, umiiyak nga ako eh. Kasi parang ang saya pala pag kinakantahan ka na Masayang unspoken masaya. ako eh. Parang sa sobrang tuwa na hindi namin kalain na nung time na yan, dinalaw kami ng ating Mga ngaral. mga ngaral. Magandang tanghali po. Isa po kayo. Salamat sa Diyos po. Salamat po, salamat. Kumusta po kayo? Buti naman po. Ano bang lagay po ninyo? Medyo lumalakas naman po. Pag hihina, ganun lang po. Ang tingin ko kasi sa kanya pag nanonood ako sa teksto niya sa TV, parang nasa kanya ang espiritu ng Diyos. Kaya minithi ko na sana mahag ko man lang siya. Kaya sabi ko, ito na. Sigurong mahag ko na si Kuya at alam mo ba na napahanga ako doon sa kay Kuya kasi noong mula siya sa abroad, paglapag niya sa airport, dumiretso dito. Alam ko, pagod siya. Kaya nung pag-uusap namin, tinanong niya ako kung ano ang may tutulong niya, ano yung magagawa. Hindi ko na siya binigyan ng na parang isipin pa. Gusto ko nga matuwa siya, ma-relax siya kasi pagod. Kaya ang binigay ko naman sa kanya, kasiyahan. Hindi na ako nagbigay ng ikakalungkot niya o ikakasama niya. Kasi alam ko, pagod na pagod yung pamilya eh. Si ate, si kuya, mga bata, nandito siya nagkakantahan. Kaya lahat ng binigay ko sa kanila kasiyahan lang, walang problema kung idinulog. Salamat ng marami, Kuya. Mahal na mahal ka po namin. Sana yung pangarap namin na yung sabi mo nga na gusto mo pa magkaroon na manganak tong lokal dito, Baliksaka. Sana loobin mangyari po yun, Kuya. Ingatan po lagi kayo ni ate sa inyong mga paglalakbay sa paggawa ng mabuti po sa mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Sa katagalan, miss na namin si Kuya Daniel talaga. Lahat kaming mga kulot na MCGI, lahat ng mga kakapatid ay nandiyan kami noon. Nung dumating si Kuya, sinalubong nga namin eh. So, niyakap ko talaga siya. Pati si Kajosil, niyakap ko rin. Payakap naman ako. Di, niyakap ko siya. Walang problema yan. Kasi ang yakap yun ay pagmamahal at may pag-ibig. At may pananampalataya. Opo, naramdaman po namin dahil para po ba yung hindi ko maisip po na kahit na pala nasa bundok kami kahit kaya pa rin kami akyatin ni Kuya. Yun po naiisip po namin na
Ang pananampalataya po pala, kahit na malayo po yung isang mangangaral po namin, kahit hindi po namin siya nayayakap, no, pag minsan po, yun po na inaano po namin, na isa sa puso po namin yung aral na pumapasok po sa buhay po namin, na ano po, yung naramdaman po namin yung pagbibigay po niyang alalahanin po sa amin na huwag kaligtaan yung pagtitipon, laging dumalo. Ang masasabi ko lang, sana pagbutihin yung pakikinig kay Kuya at sa mensahe ni Kuya at sa mensahe anong maririnig nila. Sana panalangin ko rin sa Diyos na wala sanang darating na ano pamambagay na problema sa magkakapatid. Po, ang masasabi ko po kay Kuya wag po siya magsawa po sa amin dito sa kabundukan. Damang-dama po namin na ang pagmamahal niya po sa amin kahit nasa bundok po kami. Ang panalangin ko po, wag po siya magkasakit, at saka yung buong pamilya niya, ingatan din po. Lagi po tayong magmamahalan. Kahit wala po yung isang kapatid, kung meron man po tayo, bigyan po natin yung isang ating kapatid. Maayong gabi! Magbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo lahat mga kapatid. Maraming salamat. Live sa Bacolod City! Salamat sa Diyos mga kapatid at pagbati sa inyo lahat ng pag-ibig at kapayapaan mga taga dito po sa Bacolod City. Salamat sa Diyos at nagkaroon ng katuparan. Tayo magkita-kita ngayong gabi. Kasi ramdam ko na hindi lamang siya nagtuturo, bagkus nagiging halimbawa. Kasi yung masabi lang ni Kuya na ano ang maipaglilingkod ko kapatid, nakakapangliit. Kasi sa katayuan ni Kuya, handa pa rin siyang gumanap sa lahat ng paraan at hindi siya nag-uutos lamang, kundi pinapangunahan niya na kung anumang bagay na kanyang gustong magawa sa isang lugar, siya mismo ay handa na maging kasangkapan, una-una sa lahat, at maging halimbawa sa bawat isang kapatid. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos na naramdaman ko talagang si Kuya, ayaw niyang maging pabigat ang anumang bagay sa kapatid, bagkus siya ang magiging pangunahin sa mga bagay na ito. Kaya salamat sa Diyos ng walang hanggan. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Salamat po. Salamat din po punta din po. Ay, ikaw po, ay kagalakan po namin. Sabi ko, makita ko kayo po ulit. I-open ko na po siya. Nung nagpunta ka dito, parang POC cans lang, doon sa hotel, sa elevator. Ako. Plus ka, elevator na uwi na eh. Plus ka na sigurdos to. Opo, salamat po. Sa buong buhay ko siguro mahalaga talaga yun. Kasi biga lang yun. At saka, yung presence niya, kausap man lang siya at naharap, okay na yun sa amin. Pag-asa po na nandyan po palagi ang Diyos kasama ko po. Kahit meron kaming naramdaman ng mga sakit, naramdaman ko na nandito po siya sa amin. Mahal ko po kayo, Kuya, at saka huwag mo kayong magburi sa amin. Patuloy po kaming maging isang membro ng Iglesia ng Diyos at patuloy po namin gagawin ang kung ano yung mabuti, susundin yung ang kautusan ng Diyos, gawin ang kalooban ng Diyos hanggang wakas po. I-defend namin ang aming pananampalataya kahit ano man ang mangyayari. I-defend po namin ang aming pananampalataya. Naramdaman mo yung pananampalataya ng kapatid na dinalaw mo. Pagdalaw mo sa kapatid, may sakit yung kapatid. May sakit na siya.
Nasa bingit na ng kamatayan yung kapatid. Pagdalaw mo sa kanya, nakita mo, sabi mo, kapatid, kumusta po kayo? Okay naman po. Sabi nung kapatid na may sakit, basta po, lakasan lang natin ang loob natin. Biro mo yung may sakit na nagsasabi sa'yo, lakasan lang natin ang loob natin. Eh, hindi ba lalakasan loob mo? Bakit? Eh, siya na nga na may sakit. Dying na. Ang sinasabi sa'yo, lakasan lang po. Ako po ikay nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos na magagawa sa ating mga magkakapatid. Sa puso ko ikaw ang kayamanan. Kaibigan kita hanggang walang hangganan. Kaibigan, ikaw ang sandigan. Sa bawat laban, ako ay samahan. Tiwala'y buo, walang alinlangan. Jesus, ikaw ang tunay na yan. Thank you.